si Tina at nais ko lang sanang ibahagi ang aking kwento para kapulutan at matutunan ng aral. Ganito ko sisimulan ang aking kwento. 16 years old ako nang maranasan kong magkaroon ng maraming manliligaw. Masasabi kong maganda ako. Kaliwat kanan ang mga lalaking humanga sa akin. At dahil dito'y nagkaroon ako ng confidence sa aking sarili. At isa pa, tatay's girl talaga ako. Yun nga lang, sa tuwing may dumadalaw o umaakyat ng ligaw sa akin, palaging andyan si Itay. Binabawalan niya akong asikasuhin ang aking mga bisita. Pinapatago niya ako sa likuran ng pinto pag alam niyang andyan na sila. Actually, isa sa mga nanliligaw ko'y crush ko. Kaya nahihiya ako sa mga ginagawa ni Itay sa kanilang hindi pagpapasok ng bahay namin. Nang tumuntong ako sa edad 21, lalong mas humigpit pa din si Itay. Pero on that time, may naging jowa na ako. Nang wala silang kamalay-malay, sikreto lang din akong nakikipagkita sa aking jowang si Arlon. Dahil sa kahigpitan ni Itay, natuto akong magtago. Tina, matagal na tayong magjowa, pero bakit hindi mo pa ako pinapakilala sa parents mo bilang jowa mo? Naku naman Arlon, maghintay ka. Hindi naman porket jowa kita, gusto mo pang makilala ang parents ko. Saka na lang pag ready na akong ipakilala ka. Akala ko ba mahal mo ako? Oo naman, mahal kita. Kaso nga, alam mo naman, ang higpit ng tatay ko no. Hindi mo yata ako mahal. Arlon, hindi naman sa ganon. Madami pa kasi akong pangarap na gusto kong abutin. Baka malaman ni Itay na may jowa ako baka itakwil niya ako. Ikaw din. Ano ka na ba naman, Tina? Dalaga ka na, nasa wastong edad ka naman na. 21 ka na din ano? Ano pa ba ang gusto mong patunayan? Kung mahal mo talaga ako sumama ka na lang sa akin. Magsama tayo. Hindi naman kita pababayaan. Nako, Arlon, pag-iisipan ko pa. Lumipas ang mga araw. Napagpasyan kong sumama na kay Arlon. At yun nga, nagsama kami sa iisang bubong. Mahirap ang naging sitwasyon naming dalawa. Kung saan-saan kami kumukuha ng aming ikabubuhay sa araw-araw. May mga time na nalilipasan kami ng gutom at hindi kumakain. Tuloy, naisip ko si Itay at napag-isip-isip kong tama ito sa mga pinagsasabi niya. Dahil hindi pala ganon kadali ang mag-asawa. Pero masaya pa din ako sa piling ni Arlon. Mabait naman ito. Kaso nga lang, dahil sa parehas kaming hindi nakatapos ng college, may mga time na nagkakatampuhan kaming dalawa dahil sa hindi namin pagkakaunawan. Tuwing ganon, naalala ko ang aking Itay. Kaya minsan, tinawagan ko ito para kumustahin, pero sobrang lahat ng sinabi nila sa akin. Halos ayaw na niya akong kausapin dahil sa pagsama at pagpili ko kay Arlon. Tinanggap ko lahat ang mga sinabi nito sa akin dahil totoo naman, alam kong may mali ako dahil hindi ko tinupad at pinahalagahan ang pagsasakripisyo nito noon. Kaya hindi ako sumuko para makausap ito. Nang dumating ang time na nag-Saudi ako
dumaan ako mismo sa aming bahay para magpaalam sa aking itay. Hindi ako nito hinarap man lang, bagkos pinagtabuyan ako nito. Masakit sa aking kalooban na di kami nagkaayos ni itay at hindi kami nagkausap man lang. Lumipas ang mga taon. Nang makapag-ipon ako ng peray, umuwi ako ng Pinas at sinalubong ako ng aking asawang si Arlon. Nag-stay kami sa hotel na dalawa at dahil sa pagkamis namin sa tagal ng panahon na hindi kami nagkita ay nagbunga ang lahat ng iyon. Dahil di namin maiwasan at hindi na ako bumalik pa sa ibang bansa. Sa Pinas na ako nag-stay. Nag-business na lang kami para sulitin na din ang mga taon na lumipas. Sa pag-i-stay ko sa Pinas, namiss kong bigla ang aking parents, lalo na si itay. May mga sandaling nais ko silang tawagan, kaso urong sulong ako na ikontak sila. Isang araw noon, sa di inaasahan, tumawag ang aking inay sa akin. "Anak, ang tatay mo nasa hospital." "Po, Nay? Ano pong nangyari?" "Inubo lang siya pero napindings ng doktor. May sakit siya sa baga." "Ganun po ba, Nay? Gusto ko pong makausap siya, Nay." "Musta po kayo, Tay?" "Anak, patawarin mo ako sa paghihigpit ko sa iyo noon." "Okay lang po yun, Tay." "Tay, magpagaling po kayo. Magkakaapo na kayo. Alam niyo, Tay, isusunod ko po siya sa pangalan ninyo, paglalaki." "Ganun ba, anak? Ang saya-saya ko naman. Kahit sa huling sandali, magkakaapo na. Masaya ako at sa kabila ng lahat, naalala mo pa din ako, anak. Salamat at sana lalaki ang magiging apo ko para may kapalit nga ako. Naku, Tay, kayo lang ang number 1. Kailanman hindi ko po kayo nakalimutan. Kahit saan man ako magpunta, di ko kayo ipagpapalit na tatay ko. Kaya huwag po kayong magsasalita ng ganyan." "Naku, na, okay lang ako, lalo pa't nakausap na kita. Makapagpapahinga na akong mabuti. Salamat po, Tay, sa lahat ng pagpapalaki ninyo sa akin. Naging matigas man ang aking ulo dahil hindi ko kayo pinakinggan noon. Naku, anak, okay lang iyon. Malaki ka na at sinunod mo lang ang naman ng dikta ng puso mo. Kaya okay lang sa akin yun, anak. At alam mo, masaya ako. Kahit sa huling sandali ng aking buhay sa mundo'y, ay alam kong magiging masaya ka na. Sorry po, Itay, at salamat sa lahat ng paalala ninyo noon. Mag-ingat ka dyan, anak, lalo pa't nasa malayo ka. Huwag mong pababayaan sarili mo. Lalo na sa magiging apo ko, ha. At dumalaw naman kayo dito sa atin. At kayo na ang bahala sa nanay ninyo. Salamat, Tay. Ingat din kayo." Iyon ang mga salitang nadinig ko mula sa aking itay. Confession. Humingi ako ng tawad sa tagal ng panahon. Doon ko napagtanto kung gaano kahalaga si itay. Lalo pa, di ko lubos akalain na yun na pala ang una't huling bisis kong madidinig ang boses nito. Masakit isipin na dumating sa aking buhay na may isang papaalis at may isang paparating. Dahil kinaumagahan, wala na ang pinakamamahal kong itay na maalam na ito sa mundo. Ang sakit isipin na nagsisimula pa lang kaming magkausap na maalam na ito.
At sa kabila ng lahat, nagawa pa din niya akong mapatawad. Masakit mawalan ng ama. Kahit pa napaka-istrikto niya, ginampanan pa din nito sa akin ang isang pagiging isang ulirang ama. Ganon siya kahalaga. Doon ko napagtanto na ang lahat ng kahigpitan niya noon ay para sa ikabubuti ko pagdating ng araw. Para sa future ko, para hindi ako magkamalit maghirap sa landas na aking tatahakin. Nang maipanganak ko ang anak namin ni Arlon, ay isinunod ko sa pangalan ng aking ama para maalala ko siya palagi. Para mapasaya ko naman si Itay at alam ko kung saan man siya naroroon. Alam kong masaya siya. Kaya may natutunan ako sa aking kwento na nais kong sundan ang yapak at ang turo sa akin ni Itay at ituro din sa aking mga anak pagdating ng araw. Kaya sa sinuman makakadinig ng aking kwento, payo ko lang, pakamahalin ninyo ang inyong parents. Ipakita't ipadama ninyo sa kanila kung gaano ninyo sila kamahal at kaimportante para hindi kayo magsisi sa huli. Kaya ito ang aking kwento na hindi ko makakalimutan. Hello guys, nagustuhan ba ninyo ang kwento? Salamat sa patuloy at pagtangkilik sa ating channel, Lori Way Special Story.